Parang ano lang yun 9,999 joys. Oh. Ah? Kaya, alam niyo, pag ikaw ay saved, you have that 10,000 joys. Actually, hindi, it's not just 10,000 joys, but eternal joy. No? Kaya, wow. Siyempre, normal sa tao, normal sa Kristyano, kahit na ikaw ay anak ng Diyos, may problema ka. Sinong walang problema dito? Ipasok natin doon sa Mandaluyong. Lahat may problema. Pero, ang napakalaking bagay, kung unsaved ka, may problema ka din. Saved ka, may problema ka din. Ang advantage natin, ang problema natin dito lang. Ang problema ng unsaved ay, especially, the worst is after death. They'll go straight to the devil's hell. Kaya, salamat sa Panginoon. At disenyo ng Diyos, sa buhay ng mga Kristiyano ay maging masaya tayo. Yung kagalakan natin. Nung Sunday ay merong 25 sa probinsya to. Well, sabi nila, that was the first time na makita ng 25 souls came forward and received Christ as their personal Savior. At ako'y merong potential sa lugar na yun na magkaroon ng malaking gawain. Kaya isama po natin sa prayer. Alam niyo kung bakit maraming mga Kristiyanong off and on, nawawala yung kagalakan. Nawawala o hindi nagpa-function. Mayroon yan. Andyan, just to know that you are saved, just to know that your sins were forgiven, and just to know that Jesus is your Lord. Paano hindi tayo magkaroon kagalakan? Kaya, salamat sa Panginoon sa salita ng Diyos. Na salita ng Diyos na hindi nagbabago, na ang sabi ng iba ay ang King James Bible ay para sa mga kulto, pero tayo ay ito'y para sa mga Kristiyano. Kasi yung mga kulto, hindi yan nauunawaan. Pero tayo ipinauunawa ng Diyos sapagkat meron tayong Espiritu ng Panginoon. Amen? So open your Bible please in the book of Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Tayo po yung magsilang lahat. Basahin po natin from Matthew chapter 6 from verse 5 hanggang 13. Okay, kung nakita niyo na po, give me a loud amen. Kung ang Bible niyo ay red letter edition, yan po ay mula sa bibig ng Panginoon. It came from the very mouth of Jesus Christ, na kausap niya ang kanyang mga alagad. At ang sabi ng Bible, sa verse 5, basahin po natin, I'll read verse 5, read verse 6. Ang sabi ng Bible, and when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love a prayer standing in the synagogue and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have the reward. But when ye pray, use not vain repetition, as the heathen do, for they think that they shall heard for their much speaking. After this manner, therefore pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Give us this day our daily bread. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Okay, hanggang doon lang po tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Pagpalain niyo po ang mga talatang ito na aming pag-aaralan, Panginoon. Ay pagkaloob niyo po na aming matutunan
At ang isang mga katanungan, mga Kristiyano, paano natin malalaman na God answers prayer? And Panginoon, pagpapalain niyo po na pagpalain po lingkod niyo gagamitin, bigyan niyo po ng wisdom, ituro ito ng ayon sa inyong kalooban. Patawad po sa mga pagkukulang pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated please. Ang sabi doon sa verse 5, when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogue and in the corner of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their rewards. Ngayong gabi ating pag-aaralan, alam niyo isang malaking problema ng mga Kristiyano ay yung prayer. Malaking problema ho yan. Kita niyo sa prayer meeting? Nasaan yung iba? Huwag nating sabihin, wag mong sabihin na wala ka sa prayer meeting pero masigasig kang manalangin. Una, pinababayaan mo ang ating covenant sa simbahan na tayo mayroong prayer meeting, kaya dapat tayo na sa prayer meeting. Unless providentially hindered. Pero prayer meeting, dyan mo makikita mga kapatid ay yung mga Kristiyanong, mga matured Christian at mga Kristiyanong gustong matuto at mga Kristiyano na talagang sila'y committed sa Panginoon. Pero katulad niya, mayroong mga Kristiyano malalapit lang pero nandun sila sa bahay and they are not interested to be in church on Wednesday sapagkat ang sabi nila ay nasa Bible lang daw ay linggo. Pero sa Bible nakalagay every day, daily at the temple. Hindi ka magkakasala kung araw-araw kayo na simbahan, lalo kung ikaw'y nanalangin. Kaya ngayong gabi ang ating pag-aaralan ay yung first phrase ng ating binasa, when thou prayest. When thou, kung ikaw ay nananalangin. Kasi yung prayer, that is our communication with God. When you read the Bible, God is talking to you. God is talking to us. That's why when we listen to the preaching, God is talking to you. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ako'y pinapatamaan ni pastor o pinapatamaan ako ng preacher. No. Salita ng Diyos yan. Kung ikaw ay hindi paligtas ngayong gabi, sabi ng Bible, you need to be born again. You need to be saved. Hindi pa tama yan. At kung ikaw'y tinamaan ng salita ng Diyos, napakapalad mo sapagkat mahal ka ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang pananalangin ay isang napakahalagang bagay sa buhay ng Kristiyano na dapat matutunan. Tanong, do you pray? Nananalangin ka ba? Nakakalungkot yun, Bible student ka, hindi ka marunong manalangin. Kaya mayroong mga Bible student, mga nagkikwit, mga nasa gawain na ng Panginoon ay napapagod. Ay, pagpagod ka, manalangin ka, walang pagod eh. Nagsabi sa akin, Pastor, hindi ba kayo napapagod sa ginagawa nyo? Sinong hindi napapagod? Pero kung masaya ka napapagod, ayos lang yun. Kung ang ginagawa mo ay walang kabuluhan, nakakapagod yun. Mas nakakapagod kung wala kang ginagawa sapagkat pinapahayag mo na yung sarili, meron kang katamaran. Ang kamay, design ng Panginoon magtrabaho. See? Kaya sa Kristiyano, ay design ng Panginoon. The only way na tayo makipag-communicate sa Panginoon mula sa atin is prayer. Hindi ko malimutan yung anak ni Pastor Kevin Wynn. Kinikwento niya sa akin yung daddy niya, na sila maliliit pa, sa bundok, motorsiklo yan, pag every Monday. Nagmumotorsiklo yan si Pastor Kevin Wynn. Punta ron sa bundok, 6 hours yan dun. Reading the Bible and prayer. Ay kita mo nga naman ang reward. It is impossible to build a big church in Mexico. But now, he had the largest Baptist church in the world. Prayer. Huwag mo sabihin meron kang close relationship sa Panginoon without prayer. Kahit ikaw every Sunday, kahit na sa tuwing pagditipo, naririto ka, but if you are not praying, don't tell me that you have a close relationship with God.
Ito ang dapat na matutunan ng mga Kristiyano. Kaya inilagay sa Bible, it's from the very mouth of Jesus. When thou prayest, pag ikaw ay nananalangin, sabi, thou shalt not be as a hypocrite. Sapagkat yung mga hipokrito, sabi na, they love praying, standing at the synagogue, at sa mga corner ng streets. At sabi, tinanggap na nila ang kanilang reward. Bakit? They pretend to be spiritual. See? They want to impress people. But there's no approval of God. Napakahalaga nito mga kapatid. So ang ating Panginoon ay alam niya ho na ang pananalangin ay kailangan ng mga Kristiyano. Kailangan ng mga Kristiyano. Kaya nga, siya ho ay gumugol ng time. Turuan niya ang kanyang mga alagad how to pray. Sapagkat ang prayer ay hindi dapat memorize. See? At hindi lamang tinuruan niya kung paano mag-pray, kundi kanyang ipinakita sa kanyang mga alagad paano mag-pray. Alam niyo, kung ikaw ay anak ng Diyos at hindi ka nanalangin, ang laking kasalanan mo yun. Nakakausap mo ang maraming tao araw-araw. Minsan, chismisan pa. Pero sa Panginoon, wala kang time makipag-usap. That's sad. Kung ang Panginoon magtatampo sa iyo, may tampo na ang Panginoon. Kung katulad mo, madali kang offended na ang Panginoon sa buhay mo. Kaya itong Matthew chapter 6, mga kapatid, ay ating makikita na ang Panginoon ay gumawa dito ng mga statement. Kaya sabi niya doon ay, when thou prayest, kanyang tinuturuan o tuturuan kanyang mga alagad. Kaya makita natin dito sa verse 6, sabi doon, ipinakita niya po sa verse 6, ang sabi po, but thou when thou prayest, enter into thy closet. Ang ibig sabihin po nito ay, He shows us the privacy of prayer. Hindi pakitang tao. Privacy. Kaya nga din, we are in church. Hindi ang ibig sabihin ng closet ay yung lalagyan ng iyong damit. Doon ka papasok. Hindi yun. Privacy. Hindi tayo katulad ng may mga prosesyon, pananalangin, nag-aabangin ang Maria. Hindi ganun. At tayo, ang pag sinabing pakikipag-usap sa Diyos, direktang pakikipag-usap sa Panginoon. Kaya pinakita niya, He shows us the privacy of prayer, talking to God. See? Individual, personal. Pag ikaw'y nasa, you have the privacy, you can talk to God. Iyong sabihin yung nasa puso mo. Ang pakikipag-usap sa Diyos, alam niyo ba, pagka ikaw'y nananalangin na, tagal-tagal na, parang andyan lang ang Panginoon eh. Parang andyan lang nasa harapan mo lang. I don't know, nararanasan niyo eh. And He is listening to you. Anytime. He shows us the privacy of prayer. And then in verse 7, ang sabi po doon, but when ye pray, use not vain repetition as the heathen do. He teaches the simplicity of prayer. Napaka-simple lamang ang prayer, mga kapatid. Hindi ka gagamit ng vain repetition. Kaya nga hindi memorize. Kaya yung turo ng mga prailing Kastila sa ating mga ninuno, yun at yun pa rin. May rosaryo, may novelita. Kaya nga prayer, talking to God, mula yan sa puso natin. Hindi memorize. Pag memorize, hanggang dyan lang sa isip natin. You cannot impress God of vain repetition. Paulit-ulit.
So, he teaches the simplicity. And then in verse 8, ang sabi doon, be not either for like unto them, for your Father knoweth what things ye have need before ye ask Him. Alam na yan ang Panginoon. So sa verse 8, ay makita dito na He teaches the supply of our prayer. Bago mo pa hingin, alam niya na yan. Ang gusto lang ng Diyos, humingi ka. Kaya nga sabi ng Bible, ask and it shall be given unto you. Kaya kung hindi ka humihingi, gusto mo talagang, ang kailangan talaga ay yung specific Hingin mo sa Panginoon. Huwag na yung mga magagandang salita. Ay, kataas-taasan naming Diyos ka. Nandun lahat ng mga magagandang salita. Pero paglabas sa simbahan, ninigarilyo. Talagang on fire yun. So, ipinakita niya, tinuruan niya na when you ask, I will give it to you. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Yun lang hinihintay ng Panginoon sa atin. Kung yun lang ay hindi mo magawa, lalo na kapag binigyan ka ng blessing, ano pang magagawa mo? Parang andyan na yung pagkain, hindi mo pa isubo. Katanda-tanda mo na, susubuan ka pa. Napakahalaga po ng prayer, mga kapatid. And then sa verse 9, ang sabi doon, after this manner, therefore, pray ye our Father which art in heaven. Kaya tingnan nyo, sa mga anak lang ito ng Diyos. Itinuro ito ng Panginoon sa mga alagad, kanyang mga followers, kanyang mga anak. Kasi ang turo ng Diyos sa mga unsaved, sa mga hindi pa nakatiyak na langit, magsisi ng kasalanan, tanggapin si Kristo. At pag tinanggap mo si Kristo, kailan tayo naging anak ng Diyos? Nung tayo nagsisi ng kasalanan, tinanggap natin si Kristo sa ating puso na sarili natin takbaligtas. Ano sabi ng Bible sa John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become what? Sons of God. Doon lang tayo naging anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa kanyang Father. Kaya sa prayer, wala kang makikita dito sa Bible na nakalagay, Our Mother which art in heaven. Yun lang panalangin ng ganun, mali na Tapos mahihingi pa sila ng miracle. Paano magbi-miracle? You say in the wrong address. You address it to God. You address it to your Father. He is our Father. Our Father which art in heaven. Ama naming banal na nasa langit. Hindi yung sinasabi, Ama naming banal na nakapako pa sa krus. Nasa langit na siya. He is waiting for your call. Yan, sabi ng Bible. Ano sabi ng Bible? Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee. How can God answer you if you are not calling? Sabi ni Paul, but my God shall supply all of our needs. But you need to call. Kaya napakahalagang prayer, mga kapatid. Alam niyo, kaya ko tinuro ito mga kapatid, itong ating hinihingi 5,000 seat auditorium. Hindi man sa ako'y naiinip. God has His own time. Ibibigay yan ayon sa kanyang time, hindi ayon sa ating time. Pero bakit ibinigay yan sa atin ng Panginoon ng vision kung hindi niya ibibigay? Wala tayong ibang ini-impress sa paglilingkod sa Diyos kundi ang Diyos. Hindi tao. Alam niyo, magbabad ka man sa screen. Ano mang sinasabi mo sa screen kung hindi ka talagang nakikipag-usap sa Diyos, wala din yan.
Ang mahalaga yung ating personal relationship with God. Humihingi ka, ang tanong, sinusunod mo ba yung kanyang utos? Ang sabi ng Diyos, huwag pabayaan ng pagkakatipon. Nasaan sila? Ang sabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Kaya, alam niyo, madali ang mag-pray kung tutuusin. Pero tandaan natin, kahit, alam niyo ba mga kapatid, walang kaibahan ang magulang relationship sa mga anak. Kailangan ba ng mga anak na humingi ng repetition, na paulit-ulit na salita sa tatay niya? Isa lang yan eh. Naalala ko nung kay bata pa, meron kaming piggery. Pagkatapos, tuwa ang tatay ko pagka dumadating yan sa hapon na malinis ang aming piggery. Pero pag alis siya ng umaga, magbibilin kami. Tay, bilhin niyo kami tinapay mamaya, ha? Oh. Pag uwi niyan, may tinapay. Ganun lang naman eh. Pero kung may kasalanan ka, hindi ka makakahingi sa tatay. Kung pinabayaan mo yung piggery, hindi ka makakahingi. Simple lang ang Diyos eh. Hindi siya gumagamit ng mga salitang easy to understand. At pag ikaw'y sumusunod sa Panginoon, madali mong maunawaan. And then look at in verse 10 or in verse 9. Ang sabi niya sa verse 9, after this manner, therefore, pray ye our Father which art in heaven, hallowed be thy name. The manner. He teaches the manner of prayer. Yung manner, yung asal mo, yung ugali mo. Anong binago ng Diyos sa ugali natin? Tapos hihingi-hingi tayo sa Kanya, wala pa naman tayo na unfaithful ka, hindi ka nagtatides, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagsusulwining, tapos hihingi ka sa Kanya. Sabi ng Panginoon, hingi ka nang hingi, wala ka namang ginagawa. Sabi ng, kung makakapagsalita lang pa, gusto mo ako maging compromiser sa'yo? Kapatid, patunayan natin, ito po ang lagi kong sinasabi sa Panginoon, kung alam nyo na kami ay deserve ng 5,000 seat auditorium, ipagkaloob niyo po. Are we deserved to receive blessings? Dapat ba tayong tumanggap ng pagpapalam mula sa Kanya kung wala naman tayong ginagawa para sa Kanya? At kaya tayo naririto pa sa lupa kasi may pagagawa pa ang Panginoon sa atin. Kasi kung ang sadya lang ng Diyos ay tayo ay maligtas, right after salvation, diretso na tayo sa langit. But why are we still here? Hindi tayo po iniwanan, pinatitira ng Panginoon dito sa mundo para makipag-compromise. Ang nakakalungkot nga mga kapatid, marami simbahan na ngayon, siya nang nai-influensya ng mga kamunduhan. Ay sabi ng Bible, you are the light of the world. Let your light so shine before men, that they may see your good works. Are we deserved to be blessed by God? Yung ating asal, yung ating ugali. Yung ating paglapit sa Kanya. Napakahalaga nun. Sabi ng Panginoon, manalangin kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, tinatawag mo ako ng Ama, napakasuwail ka naman. Tumatawag mo ako ng Ama na hingi ka sa akin, pero tulog ka pa sa church. Humihingi ka sa akin, tinatawag mo akong Ama. Sa simbahan, ang hawak mo ay cellphone. Hindi Bible. Mga kapatid, alam niyo mga, personal. Siya sa atin ating sarili. Am I deserved to receive a blessing from my Father? Yes, pinangako niya, He will supply all of your need. But are we deserved?
And then, ang mahalaga mga kapatid, na asal pagharap natin sa Panginoon, we need to humble ourselves. Kaya, paglapit natin sa Kanya, we need to confess our sins. Kaya nakalagay sa Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. And then sa verse 10, ang sabi na sa verse 10 ay, Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Ang ibig sabihin niya ay, tinuruan niya po the hope of prayer. Kanya to lahat eh. Kanya na nga lahat. Sa langit, dito, Kanya rin. Pero bakit hindi binibigay sa atin? Binigyan tayo ng hope. But how can we get that? How can we receive it? It's between you and God. Personal relationship with God. And as a church, Jesus is the head of this church. The church is the body. The body must function according to the head. Pag ang body mo, ang galaw ng iyong katawan o kamay ay hindi na dikta ng ulo, may diferensya niyan. Kaya maraming masimbahan ngayon ay paralyzed. Mga kapatid, wala, as your pastor, wala ibang disenyo sa buhay, kundi lahat tayo ay magamit ng Panginoon. Na pagdating natin sa langit, meron tayong mga rewards na tatanggapin mula sa ating Diyos. And then sa verse 11, ay, ang sabi doon sa verse 11, give us this day our what? Daily bread. Amen. He teaches the specificity of prayer. Ibig sabihin, particularly. Particular. Kaya kung hihingi ka sa Panginoon, tamo, give us, sabi doon ay, give us this day our daily bread. Hindi weekly. Kaya ngayon, maraming Kristiyan hindi na nanalangin kasi yung refrigerator nila puno ng pagkain. Kaya Lord, give us our food weekly. Ayun kasi walang refrigerator eh. Sa Amerika, makita mo mga tao doon, bahay nila, tatlo refrigerator, may freezer pa. Pero nabubulok ang mga pagkain. Kaya dapat kung hingi ka sa Panginoon, specific. Sabi ni Alex, ganun. Lord, ibigay mo siya sa akin. Wala na eh. Umalis na. Awanin natin pag-asa dong. Kailangan specific. Ito'y general. Kung gusto mong mag-asawa ka, hindi ka sa Panginoon. Mas maganda yung asawa bigay ng Panginoon. Maraming mga na-inspire, Maraming na-inspire. Okay, and then, sa verse 12, you look at verse 12, ang sabi doon, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Kaya ating makita dito mga sa verse 12, He teaches the forgiveness in prayer. Dapat tayo marunong magpatawad. Pag ikaw ay nagtanim ng galit, kasalanan yun. Sasagutin ba ng Diyos ang panalangin natin kung meron kang galit sa iba? Dapat, sabi nga ng Panginoon, sabi, Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga ginagawang hindi nila nalalaman. Mas magandang maglingkod sa Diyos, malinis ang konsensya, malinis ang puso. Alam mong wala kang kagalit. Alam mo, pag ikay ng galit, nagtatanim ng galit, siyempre tutubo yun, tanim eh.
Palaki ng palaki yan. Sabihin natin, huwag lang tanim, investment na lang. Siyempre, investment always return with interest. Kaya huwag ka na lang magtanim ng galit. Ngayon, ang nakakalungkot niyan, yung kinagagalitan mo, hindi naman galit sa'yo. Yan ang mga mas nakakasar yun, di ba? Bubira to. Pero siya naman, patawa-tawa lang. Masayang naglilingkod sa Panginoon. Kaya dapat marunong tayong magpatawad at marunong tayong humingi ng tawad. See? Kasi pag hindi ka marunong humingi ng tawad, that is, hindi yan sa Diyos. Tingnan mo ang Diyos. What a great example. Amen? And then sa verse 13, ang sabi doon sa verse 13, and lead us not into temptation, but delivered us from evil. For thine is thy kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. So he teaches the deliverance of prayer. You know, ibig sabihin, ang siya nagpo-protect sa atin from the power of sin. Kaya itong mga talatang ito, mga kapatid, ay makikita natin why our prayer is not productive. Ipinapakita yan dyan na ang ating panalangin ay hindi productive. Kaya, pero nais kong i-focus natin ang dalawang bagay, mga kapatid. We need to focus on the simplicity and specificity of prayer. Ibig sabihin, simple at particular. Doon lang po. Hindi na po tayo nanalangin maraming mga Kristiyano na they try to impress God with their prayer with long prayers. Hindi yung sa pahabaan ng panalangin. Yung simple and particular. What you need and the need of others. We are praying for the world evangelism ng buong sanglibutan ay ma-evangelize. May nabasa ako sa Facebook na I think last week or 2 weeks ago sa Nicaragua. Grabe ang tinutorture doon. I think 500 plus na Kristiyano na may sinusunog sila. Kaya mo yun? Pumasok kami doon sa museum ng Mexico City, doon nakalagay yung history ng pag-torture sa mga Kristiyano. Noong panahon na yun, na yung dila kinakat, pinuputol. Pagkatapos parang ruleta, pinaiikot. Pagkatapos doon nakagapos. Pagkatapos may apoy sa ilalim. Pero hindi nila, they did not deny God. Ay sa atin, look at, tinan yung kalayaan sa atin, mga kapatid. Yung kalayaan sa atin ng Panginoon na ibinigay para tayo makapaglingkod sa Kanya. Mga kapatid, hindi po, you cannot impress God of just coming to church every service. May purpose ang Panginoon. We come to church because we need to learn. When we learn, we need to apply it. Mga kapatid, ang kinakailangan ay ipakita natin sa Panginoon what we learn from His words. What we learn from the Bible. Sabi ko nga, kaya sabi ng Panginoon, gusto niya lang ay yung simple. Simple lang, parang hinihingi natin siya. Yung bata, hinihingi sa tatay, hinihingi sa nanay. Ganun lang, simple lang, at saka particular. Mga kapatid, specific ang paghingi sa Panginoon. See? Specific. Kaya, napakahalaga niya, mga kapatid. Sabi nga ng Bible, look at your Bible in Psalms 116. Look at sabi ni Psalmist David.
Psalms 116 verse 1 and 2. Ano sabi ni David? I love the Lord because He hath heard my voice in my supplication. And because He hath inclined His ear unto me, therefore I will call upon Him as long as I live. Kaya yung prayer, mga kapatid, hindi yan sa maikling panahon. Habang buhay yan na dapat i-practice ng mga Kristiyano sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa atin. Ay siyempre hindi mo maiiwasan habang ikaw ay nagkakaedad. Pero may paraan pa rin para ikaw ma-maintain mo yung lakas. Siyempre, mayroong pagkain para sa sanggol. Wala kang makitang magulang na yung sanggol sinubuan ng bulalo. Wala. May pagkain din para sa mga middle class, sa mga katulad sa mga lalaking ito. May pagkain dito na walang katapusan. Unlimited yun. Bigyan mo isang plato, pambihira. 3 seconds, tapos. Iniipon mo na nila yun. Pagkatapos mamaya, ngunguyain na nila. Mga edad na ganyan. Dinaanan ko rin yan eh. Pero pag ikay nag-edad na ng mga 65, 70, may pagkain para sa iyo. May pagkain para sa atin pala. Dati, kahit gabi, kakape ako. Pero ngayon, hindi. See? Kaya, kailangan, kainin natin yung para sa atin. Sabi ni David, I love the Lord. Wow, look at that. King David said, I love the Lord. Alagaan mo sarili mo, alagaan ka ng Panginoon. I love the Lord because He hath heard my voice. So God answers prayer. Call unto me, and I will answer thee. Pero, 70 ka na, kain ka pa ng kain ng mga taba. Maaga kang magpapahinga. Sa gabi, wag na. Prutas-prutas na lang. Prutas-prutas na lang. Tapos inom ka ng tubig. Sa umaga, pag ikaw ay nag-70 na, hindi ka na pwedeng mag-jogging. Lulusot na yung tuhod mo. Lulusot na yun. Walking na lang. Si Tom Wallace, yung kasama kong speaker sa Mexico, 96 years old. Last na kami magkita, I think 2001, sa Tennessee, kay Pastor Clarence Sexton. Doon kami nagkita, 2001. Katapos ang huli itong 2026. Nagbabiyahe pang mag-isa. Ang hirap lang siya yung pababa sa hagdan. Pero yung pag-akyat, hindi. May talagang buhay, yan ang buhay ng tao eh. May eternal life tayo, pero hindi dito. Sabi ng Bible, 3 score and 10. Ilan yun? 20 times 3? 60. Plus 10, 70. More than that, bonus na. Akala mo yun? 96 years old. Yung isang pastor sa Ohio, kamamatay lang last week, 91 years old. See? Kaya, ang pinakamaganda, akala mo yan, na-save ka kung anong edad mo, ilang edad ka na-save, ikaw anong edad mo nang ma-save ka. Ano ba, na-save ka ng 20 or 21 years old, 20, tapos nagkaroon ka ng buhay ng 70, nakapaglingkod ka sa Panginoon ng 50 years. Glory.
Ha? Pero kung lalagyan mo, kakainin mo yung hindi dapat sa'yo, hindi para sa'yo, ang mapupunta sa'yo, parasite. Kaya sabi ni David, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication because He hath inclined His ear. God is leaning on him. Ibig sabihin talagang para sa Kanya. Ang Panginoon kasama mo pag sumusunod ka sa Kanya. Salvation, pag-usapan, it must be God's way. Living a life on this troubled world, it must be God's way. Serving God must be God's way. Giving must be God's way. Soul winning must be God's way. Going to church must be God's way. We are not impressed people, we are impressing God. Dinidemo natin sa Kanya, ito ang natutunan ko sa iyo, Panginoon. Tama ba ito? Kausap ko kanina yung isang pastor. Sabi niya, ina-appreciate niya yung tagal natin sa ministry. Talaga bang, sabi ko, this is what I learned since I got saved. And I never plan to change it. I learned that the King James Bible is the inspired Word of God, preserved. Alam niyo yung mga taong pabago-bago, a double-minded man is what? Unstable. Kaya stable si Alex eh. Isa lang daw talaga ang mahal niya. So, number one, tatlo lang po ito, maiksi lang. Number one, it is not how long you pray, but the fact that you are praying and God is hearing. Ang Panginoon ay nakikinig sa iyo. Hindi yung haba ng iyong panalangin na ikaw ay tutugunin ng Panginoon, kundi yung katotohanan na ikaw ay nananalangin at ang Diyos ay nakikinig. At that is how God allows to answer your prayer. Amen. Maraming mga tao na sila nanalangin na mahabang panalangin, akala nila tutugunin sila ng Panginoon. You cannot impress God by vain repetition. No, hindi mo ma-impress ang Panginoon. Kaya araw-araw ay sa ating request, hindi naman pong ibig sabihin ay yung hiniling mo ngayon ay hindi mo na mahihiling bukas. Hindi. Hindi yun ang ibig sabihin yan. Kaya mayroon tayong monthly ng prayer list. See? Yan ay araw-araw, pero hindi yung ngayon paulit-ulit. No? Katulad pa na, Panginoon Maria, puno ng grasya, pagkatapos mamaya, yun na naman. Paulit-ulit. Yun ang vain repetition. Pero yung hiniling mo ngayon, pwede mo hilingin muli bukas. See? Ibig sabihin, pinapakita mo sa Panginoon, this is what we need. And God will reveal it to you if it is your need. Yung personal relationship with God. Napakahalaga mga kapatid. So, it's not how long you pray, but the fact that you are praying and God is hearing. Number two, be direct in your prayer to God. Dapat direkta. Hindi mo makukuha ang atensyon ng Diyos sa magagandang mga pananalita lamang. Makukuha mo ang Panginoon sa tamang hinihiling mo sa Kanya at sa buhay na nakikita niya sa iyo. See? Ay hingi ka ng hingi sa Panginoon. Ikaw naman ay inom ng inom. Nung hindi ka sinagot, naglasing ka pa. Hindi yan tutugunin ng Panginoon. Kaya, ang maganda ay, alam niyo kung lahat ng Kristiyano ay ang ating i-impress ay ang Panginoon, lahat active. Kaya, tingnan niyo, ang ibang mga binata, kaya lang sa simba, may nagugustuhan simbahan. Yung kanyang nagkakagusto sa kanya, tinext lang siya. Pagkatapos sabi, sinabi pa sa kaibigan, alam mo, nagsimba na siya. At saka, sunod na linggo, tumanggap na. Lord, thank you.
Ha? Parang tinamaan ka dun, Mark, ha? Eh, ni wala pang ang Bible, hindi pa nga nagbabasa ng Bible. Grabe, ano? Talaga dapat specific po. Yan, mga kapatid. Specific. Be very direct with God when you pray. And then, huwag kang mag-worry. Pag naipag-pray mo na, huwag ka na mag-worry. Pag nag-worry ka, bakit ka pa nag-pray? Ang iba kasi, why worry if you can pray? Ang iba naman ay, why pray if you can worry? Ha? Ibig sabihin, pinagtiwala mo na sa Diyos. Oh, sabi ko nga, yung 6,000 square meters na nakita dyan, na wala pang nabibili. Pakalagay ko, nireserve ng Panginoon sa CBBC. Eh, kung iisip yung sarili ko, aabutin ko pa ba? Hindi na eh. Pero, how about the next generation? Kaya maraming Kristiyano hindi tumatanggap ng mga hinihingi kasi puro lang para sa kanya. Selfish. Mga kapatid, hindi tayo nabubuhay dito para sa atin, kundi para sa iba. Parang mga magulang, nabubuhay tayo para sa mga anak. At gusto natin yung ating mga anak ay magandang kanyang kalalagayan. Kaya tuturuan mo ng tamang prinsipyo. Kaya generation by generation. Ang Panginoon nakakaalam ng puso natin. Kaya dapat direct ang ating panalangin with humble heart. Spend time to pray. Read the Word of God. At makikita mo na mas marami kang prayer answered. Prayer answered. And then the last one. Be very specific with God about your needs. Be very specific with God about your needs. Maraming mga Kristiyano kasi, kaya nga, yung hihingin mo sa Panginoon, una ipag-pray mo, na-realize mo, kailangan mo ng ganito. Sabihin mo sa Panginoon. Specific. Hindi sasabihin mo ba, Panginoon, kayo po ang higit nakakaalam ng aking pangangailangan. In Jesus' name, Amen. Hindi pwede yun. Kaya ka specific. Kung meron kang pinagpipray na babae para gustong mag-asawa, Panginoon, dadalangin ko po si. Huwag mo munang ipagsabi, ikaw lang muna, tsaka ang Panginoon nakakaalam. Eh, pinagsabi mo pa, bigo ka naman. Di, 3 na kayong malungkot. Ha? Kaya nga, dapat specific. Prayer is asking God for a specific need. Church, anong kailangan natin? Tingnan nyo, ang iba sa inyo dito naiisip, bakit every Sunday, iba ang naka-assign doon sa admin building? Anong purpose niyan? Hindi lamang sa dahilan walang lugar dito. Kaya ang purpose niyan, dapat yung mga nakakaupo doon, ma-realize na, yes, kailangan talaga natin ng 5,000 seat auditorium. Kasi, ang iba naman kasi, basta lang makasimba. At kahit naman hindi sila naka-assign doon sila gusto nila para makatulog lang doon. Tutulog lang pala, pumunta pa sa church. Nagpakita pa sa ibang siya tulog. Humilik pa at nang-istorbo pa. Ang iba nagsasalita pa.
ang isang bagay lang mga kapatid ay yung specific kasi ang iba kasi natatakot humingi ng specific, baka hindi raw ibigay. Eh kung hindi ibigay, hindi kalooban ng Panginoon. Di ba, Lex? Oh. Hindi kalooban ng Panginoon. We are after God's will. See? Hindi yung, sabi ng isang dalaga, Lord, thine will be done, but give me John. Mambihero. Hindi pwede yun. Ha? Kaya pag specific, mga kapatid, lahat tayo, specific natin hingin sa Panginoon. Lord, give us 5,000 seat auditorium. You are the source of all blessing. Walang ibang source ng blessing. God created everything in this world. It belongs to Him. He owns it. Sabi ng Panginoon, the earth is mine in the fullness thereof. So sa Kanya tayo hihingi. Specific. At diyan mo makikita na the more na ibinibigay ng Panginoon. Pero ang pinakamagandang specific, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng sarili mo. Panginoon, iligtas mo ako sa aking kakuriputan. Huwag sa kapangitan kasi hindi mababago yun eh. Kasi baguhin mo po ang ugali ko. Totoo yun. Siyempre, depende sa ugali mo yan. Ay, pag binigyan ka, Panginoon, pagkalugin kami ng sasakyan, at pagka binigyan mo ng sasakyan, pupunuin ko po ng mga bisita. Binigyan ng sasakyan, saan nakarating? Malayo ang dinala ng bisita. Sa baybay dagat, sa... Ha? Alam ng Panginoon yun. Sinubukan ka ng Panginoon. O ang tanong, ikaw kayong lumagay sa Panginoon, uulitin mo pang ibigay yun? See? Kaya mga kapatid, dapat very specific tayo. Oh, I always pray, wherever I am, I always pray specific sa Panginoon. Ang pinakamaganda lang, specific ay Panginoon, yung ugali ko na hindi pa kalugod-lugod sa iyo, baguhin niyo. Para maging deserve ka na tumanggap ng pagpapala. See? Sapagkat ang ano ng Panginoon ay magkaroon tayo ng Christ-like attitude. Christ-like attitude. Kaya nga sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. When thou prayest. How is your prayer life? Ano yung prayer life mo? How is your prayer life? Examine yourself. Siya sa atin natin sarili. Ano yung mga answered prayer sa iyo? Ano yung mga pinagkatiwala ng Panginoon sa buhay mo? Kung ang bawat isa sa atin, mag-pray ng specific prayer, Lord, bigyan niyo po ako ng 3 bisita this coming Sunday. At ipagkaloy niyo lahat ng bisita ng Panginoon ay maligtas. Sumunod sa tubig ng bautismo. Specific. Panginoon, gusto kong mag-sacrifice. Specific amount para sa 5,000 seat auditorium. Meron ng miyembro, sabi niya, Pastor, yung isa kong sasakyan, naka-reserve na yan dyan para sa 5,000 seat auditorium. Sabi ko, Amen. I will be praying for it. Specific, mga kapatid, call unto me, I will answer thee. Ang Biblia, punong-puno ng instruction sa atin. Paano niya tayo pagpapalain? By the grace of God, tingnan yung history ng simbahan ito. From 385 pesos a month, look at how many, kung ano ang, that is God's accomplishment. It's not my accomplishment, it's not our accomplishment, it is God's accomplishment. For without me, you can do nothing. Mga kapatid, ano yung prayer answer sa buhay mo? How is your prayer life? How is your personal relationship with God? Tayo po magsayang lahat.
po ay niwala na ang Panginoon ang usap sa ating puso. Tingnan natin ang ating sarili, mga kapatid. Siya sa atin ang ating sarili. Siya sa atin ang ating sarili. How is my prayer life? Personal. How is my personal relationship with God? When was the last time that you talked to God? Talk to Him about your attitude. Talk to Him your Christian life. Kausapin mo siya. Sasabihin ko po sa inyo, gustong sagutin ng Panginoon ang ating kahilingan. Kaya nga sasabing, call unto me, and I will answer thee. Ask, and it shall be given. Knock, and it shall be open. Kaya sa Diyos, sabihin ko sa inyo, walang problema sa Diyos eh. Nasa atin ang problema. Nasa atin ang problema.